Magandang araw po sa lahat. Isa-isahin po natin itong revised guidelines on classroom assessment, grading system, and awards and recognition para sa K-12 Basic Education Program na ipatutupad simula school year 2026-2027. Binibigyan diin nito ang assessment ay hindi lamang pagsusukat sa natutunan ng mga mag-aaral, kundi isang patuloy na proseso ng pagkatuto kung saan ginagamit ng guro ang tugon ng mga mag-aaral upang mapabuti ang pagtuturo at ang mismong proseso ng pagkatuto. Ang una sa mga ito ay ang formative assessment. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso na nagaganap habang isinasagawa ang pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Ang mga resulta nito ay nagsisilbi lamang learning reference upang matukoy ng mga guro ang susunod na dapat ituro at ang mga karagdagang suportang kakailanganin ng mga mag-aaral. Ang formative assessment ay nakadepende dito sa ESRU cycle. Ito yung nagsisilbing gabay ng guro upang malaman kung natuto ba ang ating mga mag-aaral sa mismong oras ng klase. So, E for teacher elicits response, S for student responds, R recognizes student response, and yung U is teacher uses student response. So, ang layunin nito ay feedback lamang. So, hindi ito nakakaapekto ng direkta sa grades ng ating mag-aaral. Sa halip, ginagamit ito para maging mas epektibo ang pagtuturo. Ito ay para sa mga nangangailangan ng tulong. So, nakikita agad ng guro kung sino yung mga estudyante niya na nahuhuli or nangangailangan ng additional support para hindi sila maiwan sa klase. Sa madaling salita, ang formative assessment ay learning in progress. So, ito yung paraan natin para siguraduhin na ang mga guro ay on track. Kung naiintindihan ba ng mga mag-aaral ang bawat akbang ng ating aralin. Sa summative assessment naman, ito ay ang pagsusukat sa natutunan ng mga mag-aaral sa pagtatapos ng isang term. So may iba't ibang uri tayo ng summative assessment at may kaukulang percentage depende sa learning area or subject group. So the first one is the written or oral works. So ito yung mga gawaing pasulat o pasalitang pagdugon. Example, yung quizzes, recitation. So minimum of 3 at maximum of 5 bawat term. Next is the product or performance task. So, ito yung paglalapat ng natutunan sa totoong sitwasyon or the application ng mga mag-aaral sa iba't ibang konteksto gaya ng projects, experiments. Ito naman po ay minimum of 2 at maximum of 3 bawat term. And then the last one is the summative test and term examination. So, ito yung pagsusulit na sumasaklaw sa mga itinuro sa loob ng tiyak na bilang na araw. So, meron kasi tayong dalawang summative test na i-a-administer bawat term. So, ang una ay sumasaklaw sa unang 15 instructional days at ang ikalawa naman ay sa susunod na 15 days. So, ang table na nasa inyong screen ay para lamang sa KS2 to 4 or grades 4 to 12. So, ang percentage ng bawat assessment component ay hindi pare-pareho. Nakadepende ito sa uri ng learning area or subject group. Para sa Araling Panlipunan, English, Filipino, Mathematics, Science, GMRC or Values Education, makikita na ang performance task ang may pinakamalaking hatak sa grades na may 50%. Ibig sabihin, mas binibigyang halaga ang kakayahan ng mag-aaral na ipakita ang natutunan sa pamamagitan ng application, kaysa sa summative test or term examination na may 30% at written works na may 20%. Para naman sa EPP, TLE, MAPE, or yung mga subjects natin na practical, mas mataas ang hatak ng performance task na 60% kasi ang mga subjects na ito ay binibigyan diin ang hands-on na kasanayan compare sa written works na 20% at summative test or term examination na 20%. Para naman sa senior high school, makikita natin na malaki ang pagkakaiba-iba ng grading weight. So para sa senior high school core subjects at academic electives, sumusunod ito sa standards na 50% for performance tasks, 30% for summative test or the term exam, at 20% na written works. Para naman sa arts, sports, health and wellness, and tech pro, ang focus ay nasa performance tasks, 65% to 70%. Kailangan ang mga students ay mahasa sa technical skills
na kailangan nila sa kanilang napiling track. Ang mapapansin natin sa ilang subjects tulad ng Senior High School Research Electives Design and Innovation and Work Immersion ay walang summative test or term exam. Bakit? Dahil ang mga subjects na ito ay nakatuon sa output-based learning. Halimbawa, sa work immersion na 80% ang performance task. Ang actual na karanasan ng mga estudyante ang nagsisilbing pinakapundasyon ng pagkatuto nila. Kaya hindi ito nasusukat or sinusukat sa pamamagitan ng tradisyonal na pagsusulit. Para naman sa Key Stage 1, kindergarten hanggang grade 3, hindi nagagamit ng mga numbers tulad ng 80, 85, 90, etc. Sa halip, gagamit na ng descriptive grading or mga salitang naglalarawan sa progreso ng mga bata. Sa kindergarten, gagamit sila ng letter grades na C for consistent or laging nagagawa, D, developing, kung pa-improve pa lang, at B, kung beginning, kung nagsisimula pa lang. So, inilalarawan nito kung gaano kadalas na ipapakita ng bata ang kanyang kakayahan. Para naman sa grades 1 to 3, gagamit naman ng letter grades na A hanggang E na may katumbas na descriptor. So, layunin nitong ipakita kung nasaan na o nasa anong antas na ng pagkatuto ang mga bata. So, mula sa pagiging advancing, letter A, namumukad-tangi, hanggang sa emerging na nagsisimula pa lamang. Mas binibigyan din ito ang foundational learning sa pag-aaral. Bakit naging descriptive grading para sa Key Stage 1? Sa tingin ko, para sa maliliit na bata, mas friendly at nakatutok sa developmental progress yung ganitong grading system. So, imbis na ma-pressure sila sa numbers, sa grades na nakikita nila, at nakikita or nako-compare ng mga parents or guardians, dito, maipapakita natin kung ano ang kayang gawin ng bata at saan pa siya kailangang gabayan. Para naman sa mga KS2 to KS4 students or yung grades 4 to senior high school, pinananatili ang paggamit ng numbers para sa mas tiyak na pagsukat ng academic achievement na kailangan sa pag-akyat sa mas mataas na antas o sa pagtatapos ng pag-aaral. So, meron tayo ditong transmutation table na zero-based grading. So, dito makikita kung paano nagiging transmuted yung mga grade. Yung mga grade na nakikita natin sa card, ito po yun. So, yung initial grade na nandito sa table, ito yung mga raw score ng mga mag-aaral sa kanilang mga quizzes, exams, projects. So, zero base, ang pinakamababang grade na makukuha ng isang mag-aaral ay 60. Example, kung ang raw score ng bata ay 70 to 72.99, hindi po yun ang ilalagay natin sa card. Ang magiging grade niya ay 75. So, kung ang nakuha naman ng bata, kung pala absent, hindi gumagawa, ay 24.99 pababa, ang automatic grade ay 60. So, dahil ito ang default minimum. So, hindi tayo mag-zero sa mga grades ng mga bata. Dito naman tayo sa paggamit ng mga descriptor. Dati, puro numbers lang ang nakikita sa card. Ngayon, may kasama na itong descriptor para mas maintindihan ng mga magulang at mga estudyante ang ibig sabihin ng grades sa iba't ibang learning area. Ipinapakita nito na ang grades ay hindi lang basta puntos, kundi basehan din para sa instructional response o kung ano pang suporta ang kailangan ng mga mag-aaral. 90 to 100. Advancing, sila yung mga top-performing students. Kayang-kaya nila ang standards ng mag-isa o ng may kausayan. So, binibigyan sila ng mga enrichment or mga challenges or pwede natin silang gawing peer mentor, yung mga tagaturo sa kanilang mga kaklase. Ang tawag sa kanila sa Filipino descriptor ay namumukod tangi. 80 to 89, benchmarking. Dito, okay ang performance. Ang goal dito ay mas mapalalim pa ang kanilang natutunan at sanayin silang maging independent. 75 to 79, connecting. May kaunting kailangan pang paggabay. Ang focus ng guro dito ay guided practice para mas tumibay ang mastery. 65 to 74, developing. Kailangan na ng targeted remediation para mas maintindihan ang lesson. And 60 to 64, emerging, dito kailangan na ng intensive support at malalim na intervention dahil hindi pa naipapakita ang mga pangunahing kasanayan o yung mga foundational skills.
Dito naman tayo sa promotion and intervention. So kung nakikitaan na natin na nangangailangan ng suporta yung mga mag-aaral natin, magbigay na tayo ng intervention and remediation. Nasa tingin ko naman ginagawa ng mga guro upang makapasa ang mga mag-aaral. So kung ang bata ay bumagsak sa hindi hihigit sa 2 subjects or learning area, maaari siyang mag-remedial class. Para makapasa at ma-promote at makaakyat sa susunod na baitang, kailangan makakuha siya ng 75 na grade sa remedial class. Dito naman tayo sa grade validation. So, lahat ng grades ay kailangan isubmit sa official system ng DepEd or yung LIS or yung Learner Information System. May mga records na dapat itatago para kung sakaling may kailangang i-check, i-review, or i-audit, meron tayong ebidensya. Responsibilidad ng mga principal or school heads na i-validate ang mga grades para masiguradong tama ang pagkakagawa, pagko-compute at patas ang pagkakabigay nito. Dito naman tayo sa AI and authenticity or yung paggamit ng AI dahil uso na ngayon ng AI tulad ng ChatGPT, Gemini at kung ano-ano pa, may mga rules na ang DepEd. May tinatawag na AI use categories, ibig sabihin, hindi sa lahat ng oras pwedeng gumamit ng AI. May mga specific na assessment lang na papayagan ito, depende sa kung ano ang kailangang matutunan ng mga mag-aaral. Pwedeng gumamit ng AI ang mga teacher sa pag-design or pag-analyze ng kanilang mga test or assessment. Pero, bawal gamitin ng AI para mismong sila ang gumawa ng mismong exam o assessment. Dapat, galing pa rin ito sa pag-iisip ng guro at expertise ng guro. At ang huli ay awards and recognition. Magkakaroon tayo ng pagbabago sa sistema ng pagbibigay ng parangal sa mga mag-aaral upang maging mas patas ang sistema at mabawasan ang hindi kinakailangang kompetisyon. Para sa Key Stage 1, kindergarten hanggang grade 3, wala nang ibibigay ng mga parangal na nakabatay sa grades, tulad ng with honors or top 1, upang maiwasan ang maagang pagkokompetensya at ang pag-label sa mga bata. Nais ng DepEd na maging stress-free ang unang bahagi ng pag-aaral at mag-focus na lamang ang mga mag-aaral sa pagbuo ng mga foundational skills. Para naman sa Key Stage 2 hanggang Key Stage 4, Grade 4 hanggang Grade 12, magkakaroon pa rin ng mga parangal na ibabatay sa kanilang general average. Kapag nag-anunsyo na ng mga awardee, iaayos sila ng alphabetical order at hindi na batay sa kung sino ang may pinakamataas na grado. Layunin nito na itaguyod ang fairness at bawasan ang matinding competition or pressure sa pagitan ng mga mag-aaral. Ang tunay na sukatan ng ating pagtuturo ay nakikita sa tunay na pag-unlad ng bawat bata sa loob ng ating silid-aralan. Sa bagong sistemang ito, mas mabibigyan natin ng pansin ang kanilang mga natatanging kakayahan, lalo na ang mga nangangailangan ng dagdag na suporta at gabay. Sama-sama nating yakapin ang pagbabagong ito para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway lubos niyong ma-enjoy ang inyong undisturbed vacation mga teachers. Ingat po tayong lahat! Bye!